pinangalanan ng Malacanang, mga kabombo. Ito pong dalawang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ito po ay sina ex-DPWH Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Napili umano, ito pong si Singson dahil sa naging ambag po nito sa ahensya at sa pagiging bihasa po nito. Habang si Fajardo naman po, mga kabombo, ay meron pong experiences pagdating po sa auditing, lalo na po sa pagtukoy na ito po mga witness sa financial system at operational process. Habang ito naman po si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magsisilbi pong special advisor at siya din po ang magsisilbi din po investigador, mga kabombo, ng ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito pong si Pangulong Marcos na mismo, ito pong nag-anunsyo as a chairperson ng naturang komisyon. Sa puntong ito, mga kabombo, narito pakinggan at panoorin po ninyo, ito pong bahagi po ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro patungkol sa usaping ito. Sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., formal na pong binuo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa bisa ng Executive Order No. 94. Ang layunin ng komisyon, ito ay magsasagawa ng malalim at walang kinikilingang investigasyon sa mga ulat ng katiwalian, maling paggamit ng pondo at irregularidad sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. The Commission has been granted broad investigative powers, including the authority to issue subpoenas, recommend the filing of criminal or administrative cases, coordinate with prosecutorial and disciplinary bodies, and request relevant documents such as books, contracts, bank records, and other materials needed for its investigation upon proper request or representation to the appropriate authorities. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Rogelio Babe Singson, Commission Member. Mr. Singson brings decades of direct experience in both the planning and execution of major government infrastructure projects. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. He also served as head of the Bases Conversion and Development Authority, where he managed large-scale land and infrastructure development. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this Commission's work. Bahagi po ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro patungkol sa nabanggit na usapin. At isa pa sa mga naipunto po nito, fact-finding commission lamang daw. Ito pong mandato po ng ICI at hindi po ito manghihimasok sa Department of Public Works and Highways or DPWH. Ayon kay Castro, hindi daw po pakikialaman ng Independent Commission, mga kabombo, ito po mga usapin o di naman po kaya ito po mga ongoing po ngayon, na mga ganap na iniimbestigahan ng atin po mga otoridad, lalong-lalo na ito pong pag-take over sa posibleng pag-reorganize ng naturang ahensya. Habang nakadepende naman po sa pagsusuri at evaluation ni DPWH Secretary Vince Dizon, ito pong suspension na ito pong mga flood control project ng ahensya. Samantala, wala naman pong timeline na ibinigay sa investigasyon. Subalit, inatasan umano ito pong mga ito na tapusin po ng maaga hanggat maaari. Gayunpaman, kailangan pa rin pong aralin na ito pong mga ganap at kailangan na po ng maigi ito pong mga dokumento, lalo na po at marami at ito pong mga dawit patungkol naman po sa mga ghost projects. Tiniyak naman po ni Castro na ito pong mga miyembro ng ICI
ay hindi po mamumulitika kundi magiging competent sa kanila pong tungkulin, sa kanilang mga obligasyon at sa mga dapat po nilang trabahuin patungkol sa malaking isyong ito na kinakaharap dito po sa atin pong bansa. Narito pakinggan at panoorin pa po ninyo ito pong karagdagang bahagi po ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Hindi po mangingimasok ang Independent Commission, ang ICI po, sa ano pong gagawin ng DPWH. Yan po ay independent body na ituturing or independent fact-finding commission at hindi po makikialam sa anumang sangay ng gobyerno. Wala po masasabi agad na timeline. Ang pinaka-timeline dito ay mas maagaran o mas mabilis ang pagtatrabaho. At mas mainam po matapos po ito sa loob lamang ng ilang buwan. Pero sabi nga po natin, sa dami po ng records na dapat aralin, ay bigyan po natin ng pagkakataon ang ICI na aralin lahat ang mga dokumento para po kapag po may sinampahang kaso, kumpleto naman po ang mga dokumento. Nilang mga skills, ang kanilang mga expertise, at hindi po ang mga taong itong nabanggit natin ay hindi naman po namumulitika. Kaya po asahan po ng taong bayan na pinili po ito ng Pangulo para po mas maging malalim ang pag-iimbestiga sa pamamagitan ng mga taong masasabi nating competent po sa kanilang magiging trabaho. Hindi po mangingimasok ang independent. Yan mga kabombo, ito pong naging bahagi po ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro patungkol sa patuloy pong pag-iimbestiga na isinasagawa dito po sa atin pong bansa na may kaugnayan dito po sa mga dawit ng mga opisyal, pangalan, lalong-lalo na ito nga pong mga nakalipas lamang po na pagdinig sa Senado po natin and even sa House of Representatives, mga kabombo, kung matandaan po ninyo, yung mga naging kaganapan po dyan, talagang bunyagan na, laglagan na. Ito po nangyari, mga kabombo, kasi nga nais po isa publiko, no? Hindi po sa pamamagitan po ng pamamahiya, kundi big issue po kasi ito pong kinakaharap po ngayon ng atin pong bansa and mismong galing na din sa atin pong Pangulong Marcos, di ba, na kahit sino pa po yan, kahit na kakilala, kamag-anak, kaibigan, malapit sa atin pong administrasyon or sa atin pong mga otoridad, wala nga daw pong sisinuhin, wala nga daw pong sasantuhin, mga kabombo. So be it, diba? Ito pong mga isasagawa pong investigasyon po ngayon na way literal na investigasyon at hindi lamang memang investigasyon.